dahil ang buwan po ng Agosto ay buwan ng wika, kasama natin ngayon ang isang alagad ng sining at akademya. Autor siya ng mahigit 100 aklat pambata. Sandamakmak ang mga award at pagkilala, pero ngayon kilalanin natin si Genaro R. Gojo Cruz. I'm Historia. Kumusta po? Kumusta? Nako, nakikita ko yung mga aklat ninyo pero hindi ko pa kayo nami-meet. Nako, kayo na ang maglista. Nakadami-dami ninyong award and citation. Medyo baka hindi po tayo matapos. No, Next talaga naman. Pero yung pinaka-importante na lang. yung pinaka-importante po yung makarating sa bawat bahay ng batang Pilipino. Pero yung mga award ninyo, ano yung pinakasikat na mga award and citations ninyo? Siyempre po yung Palangka. Wow. Kailan yun? 3 beses na po ano. Wow! ang nanalo. Hindi ba Hall of Fame na yun? Dapat hindi ka na nagko-compete. Ang daya na. 3 beses po. Sa Palangka. Nako, talaga naman. At sa ating National Commission at iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno, may award ka rin eh. Yes po. Nako, pero ikwento naman ninyo paano kayo nagsimula sa pagiging author. Talaga bang nag-umpisa kayo sa mga likhang pambata? Nagsimula po ako bilang writer sa campus paper. Siyempre, yeah. Yung po ang laging Campus journal lagi ang umpisa, napakahalaga diba? po niyan. Kasi ito po yung labas doon sa kurso mo. Tama. Di ba po yung At bakit interest? yung kurso mo hindi talaga creative writing, Hindi po. journalism, mass comm, hindi? Yeah, tapos Ano po yung ako- kurso mo talaga? Education po sa Philippine Normal University. Sa PNC Opo. dito. Opo. Kung saan po Sige. graduate ang inyong lola. Oh, lola ko talaga haligi doon. Isa sa first batch, 1914. Tama, orig. Tapos doon niya na-meet ang lolo ko. Ayan naman, Talaga puros teacher sa PNC. Opo. Kaya suki-suki kami ron. Ganun ba? Tapos, eto, nag-campus journalism. Pagkatapos, paano kayo napadpad sa literaturang pambata? Laki po ako sa pamilyang walang nagbabasa, walang aklat pambata. Talaga? So, unfortunately, medyo late na po talaga dumating sa aking awareness na mayroon palang panitikan na sinusulat para particular sa mga bata. So, dahil punong-puno ako ng karanasan bilang bata sa probinsya, Aling probinsya kayo? San Jose del Monte, Bulacan po. Bulacan. Ayan. At sabi ng isang teacher, kung gusto mong magsulat, magsimula ka sa iyong karanasan. Kasi hindi ka pwede magkamali sa karanasan mo. Tama. So, hindi ko namamalayan yung sinusulat ko na aking mga karanasan ay patungo sa panitikang pambata. Ganun. So, yun po ang naging simula. Parang ang konti-konti lang kasing aklat pambata dito sa ating bansa. Eh, di ba? Hindi masyadong uso yun. Paano kaya pumasok doon? Kung papayuhan mo yung mga writer ngayon. Siguro po, Senator, siguro mga 1990s at early 2000, matatanggap ko po yan na kakaunti. Pero ngayon po, mukhang hindi na po totoo na kakaunti ang ating panitikang pambata dahil isang umuunlad na industriya ang ating mga produksyon ng panitikang pambata. Sabagay, Librong totoo. pambata. Malaki na talagang pagbabago. In Opo. fairness, isa ka na sa dahilan kung bakit nagbago yon at umunlad yung aklat pambata. Ano? Siguro po nakatulong din na may mga parents, lalo na yung mga nanay, na meron na po mga degree at pinag-aralan. At naghahanap talaga Yes ng po. ibibigay sa anak. Yun po, ano? nakakatuwa. Yun. At hindi naman pwedeng puro Ingles. Ano? Agree po ako dyan. Walang kinalaman sa araw-araw na buhay ng bata. Pinakamasarap na iheli ang bata ng mga kwentong nasa kanyang unang wika. Oo, Dahil tama. wala akong talagang makakapantay sa himas ng puso ng ating wika. Oo, iba talaga. Iba talaga. Naku ha. Ilan na ba ang nagawa mo na mga aklat pambata? At alin ang pinaka-paborito mo sa lahat? Meron na po akong siguro 150 na children's books Ang na dami naisulat. na. Opo. Grabe. At Hindi ka namang 150 years old. hindi Nag-umpisa ka naman po. agad. Kasi sabi kapag nangarap ka daw, taasan mo na. At ang dinig ko yata si Severino Reyes ay Reyes. naka 400 Wow. na So, kwento pang hinahabol bata. mo? So gusto ko maka 401. Ang diba? galing! So ganun daw dapat. Okay. So sa akin po, ang pinaka naging espesyal, okay, sana po ay hindi Ako, ako. eto na yung pinaka-controversial. Okay. Go! Ang kwentong nagbibigay sa bata
ng kaalaman na walang basto sa kanyang katawan. Tama. Na gamitin ang salita, okay, sa bawat bahagi ng kanyang katawan at itutulong. Ako ha, may karugtong pa yan. Yes. Yung pang babae, nakita ko na. Paano yan tinanggap ng mga mestra, lahat ng mga guro natin? Di ba sila na-shock dyan sa mga pamagat na yan? Kasi po, nagturo din po ako sa kinder, no, nung unang panahon. Doon ka At nag-umpisa. kapag- Yung nanay ko nag-umpisa, grade 1. Teacher ganun din po. yun. Magandang training ground po kasi Iyak siya Magturo ng ko. iyak nung inassign siyang teacher ng grade 1. Kasi Dean of the College of Law, yung tatay niya. Tapos conservatory head, yung kapatid niya. Bakit daw siya sa grade 1? Hanggang sinabi sa kanya, pinakamahirap turuan grade 1 kinder, pasaway ang mga bulilit. Totoo ba yun? Kaya po, ang isang edu graduate kapag na-assign sa kinder grade 1, ibig sabihin may nakikita nung head niya na magaling siyang teacher. Tama. Dahil ang pinakamagaling na teacher ay dinadala sa pinakabata. So, Tama yun, di ba? Oo. So, napunta ka sa kinder. At- Paano ka napunta dito sa pinaka-band, ika nga, na subject ng children's sexuality, di ba? napasin ko po, pag tinuturo yung body parts, ini-skip yung private part. O, palibasa, bastos. Opo. Oo. Sabi ko, hanggang kailan natin hindi tatalakayin ang private part. Oo. So sabi ko, ako naman po ay nagsusulat ng kwento pambata. Ang lagi ko iniisip, ano pa ba ang hindi na isusulat? Kasi ayoko naman pong iulitin yung mga naisulat na. At importante yun, di ba? Opo. Para hindi kinahihiyan ng bata. Opo. So sabi ko, parang ito na yung time before pandemic na isulat na itong iniiwasan natin lahat. Okay, Tama. gamitin talaga sa title. Alam niyo, pagkatapos sa basahin ito sa bata, nasasabi niya na sa kanyang mga magulang ang tamang salita at na-inform sila na ang body part ay isang pribadong bahagi ng katawan na sila lamang dapat na nakakakita at nakakahawak. Ngayon, kung may problema, ang pinakamagandang lapitan nila ay yung pinagkakatiwalaan nilang miyembro ng kanilang pamilya. Tama. Magandang aral yun. Kasi ang laki-laking problema sa Pilipinas. Ang children's pornography at kung ano-ano pang kawalangihan. Ako talaga naman. Agree po. Pero sa dinami-dami ng sinulat mo, hindi ka ba nakakaranas ng writer's block na ang ubusan ng topic, ganyan? Ang pagsulat po sa akin ay pagpaplano eh. So bago po isulat na isang kwento, ang dami ko po nadaanan ng planning. Ay, ganun. So nagsisimula po ako sa conflict, yung problema, hindi po sa moral values. And then, ang part po ng pagsulat ay paghagilap ng detalye, yun yung research part. Kaya bago po ako maupo sa computer, kumbaga meron Mahabang po akong proseso blueprint. muna. May blueprint na po ako. Oo. Kaya nakakasulat po ako ng kwento, start ako ng 1 p.m., 3 to 4 p.m. tapos ko po yung... So, ipon ka lang ng ipon ng impormasyon Yes, po. kahit wala ka pang topic, wala ka pang ideya. Correct po, Senator. Para marami kang nalalaman na Yes. magagamit ng detalye. May dala po akong notebook at sa notebook na yon nakalagay yung mga problema. Nagsimula po ako sa problema. Oo, sa problema. Saan yung conflict? Opo. Ano? Para yun ang lulusutan. I need Yes. solution sa Yes. mga conflict. Ayun naman! Teka! Pero, kumusta naman ang kita? Kasi parating sinasabi ng mga magulang, ng mga guro, huwag kang papasok-pasok sa pagiging writer at wala kang kikitain. Hindi yan hanap buhay. Totoo ba yun? Sa 21st century, hindi na po. Okay. Dahil ang mga parents ay naglalaan na kahit papaano ng 200 pesos pupunta sa National Bookstore o sa anumang bookstore para bumili ng aklat. So meron pong Akala ko ba wala nang bumibili ng aklat? Di ba? Lahat ng printed, pati dyaryo, lahat wala na, nagsasara na. ang maganda pong resulta ng pandemic ay dahil naging sa bahay ang edukasyon ng mga Tama, bata. oo. Bumili po talaga ang mga parents Talaga? sa online shopping. Online po. So, hindi ho totoo na walang pera sa pagsusulat. Hanapin mo lang yung isang genre at form na makikita mo yung boses at puso mo. Kasi kapag nagsusulat ka na naandun yung puso mo, hindi ka pwedeng hindi kumita. Talaga? Opo. Naniniwala ka doon? Naniniwala po ako doon. Ang galing! Kasi kapag Nakaka-inspire ka. Naandun po yung puso talagang hindi mo siya titigilan.
Nako ha, hindi mo titigilan talaga. At ano naman ang pangarap mo para sa literatura ng ating bansa? Yun nga. Kasi sabi, nawawalan na tayo ng writer, puro sa memes at online na lang, nauuwi sa napakaiikling mga kung ano-anong pinapadala. Totoo ba yun? Medyo may katotohanan, kaya kailangan po yung sigasig ng gobyerno na kung mag-aayuda halimbawa. Yes. Lagyan man na sana ng isang children's book Tama. na kapag binuksan ng batang Pilipino, wow, naisip pala ako ng gobyerno na hindi lamang tiyan ang pinapakain, kundi iniisip niya rin ako na kailangan ko pakainin ang aking isip. Tama. At ito ay aklat pambata. So yun po ang pangarap ko. Ayan, talagang palawakin pa. Ewan ko lang po kung anong ahensya ng gobyerno yung pwedeng ilagay ito sa bawat bahay ng batang Pilipino. Tama, yan dyan yung DepEd, Opo. andyan yung textbook board, Opo. marami namang kung ano-anong mga ahensya ng gobyerno nag-iimprenta Agree ng po ako libro. Kaya ano ang mensahe ninyo para sa kabataan nais na maging manunulat? Pero parating sinasabihan na wag, ano ang payo mo at konting inspirasyon? Lagit-laging may nag-aabang sa mga kwento mo. Lagi may nag-aabang. Parating may audience? Lagi. Lalo na Totoo kung yan. ang iniisip mo ay kapwa Filipino. So, ang karanasan natin ay magandang tuntungan ng mga sulatin in the future. So, wag pong pababayaan ang mga kwento ng buhay, kwento mo ng pagkabata, dahil 10 years, 15 years from now, may mga bata na nangangailangan ng kwentong yan para ma-inspire sila na kung nadaanan mo yan at dinadaanan ko ngayon at nalagpasan mo, malalagpasan ko rin pala. Naku, nakakataba ka ng puso. Bigla akong ginanahan magkwento rin ng sarili ko. Maraming salamat, Sir Jean. Talagang malaking bagay ito. Maraming nakikinig na kabataan at sa pakiwari nila, walang pag-asa sa panunulat. Ibang-iba kang ehemplo. Ikaw yung halimbawa ng matagumpay na autor. Congratulations! Maraming salamat mula sa ating mga kabataan. Maraming salamat po sa inyo. Magbabalik po ang At The Moment with Aimee. Sabi ng iba, hindi pwedeng isaing ang wika. Hindi pwedeng ulame ang salita. Kailangan marinig ang daing ng bayan. Dahil nakakabingi ang kalam ng tiyan. Ngayong buwan ng wika, aralin natin ang lengguwahe ng madla. Makinig para makaunawa, hindi para makapagsalita. Maging bihasa sa ating wikang Pilipino. Maging bihasa sa winiwika ng ating mga kapwang Pilipino.